Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. At dito naman tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kapapasok lang ng balita kung saan ay magandang balita ang dumating para sa company Bucor Chief General Gerald Bantag at Ricardo Zulueta at kanilang mga supporters. Ito ay matapos ipag-utos ng Muntinlupa Regional Trial Court na i-archive ang kasong murder para kay dating Bucor Chief General Gerald Bantag at dating Deputy Chair na si Ricardo Zulueta. Ang desisyon ay nilabas ni Muntinlupa RTC Branch 2006 or 2006 na si Judge Hinardito dahil sa kabiguang arestuhin si Bantag at Zulueta. Bubuhayin lamang ang kaso kapag naaresto na ang dalawang pinaghihinalaang akusado sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe Sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. Subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun nga mga kabanat, sa ilalim kasi ng court ruling ay ang isang criminal case ay maaaring archive kung ang mananatiling at large ang akusado sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila nito ay kinestyon naman ng korte ng DOJ dahil bakit sila napakabagal na paghuli kina Gerald Bantag at Zulueta at ito ay kahit na naglabas na sila ng 3 milyong pisong reward dahil dito ay tila nasagot na ang mga katanungan ng ating mga kababayan kung bakit biglang naglabas ng pabuya itong si Remulla. Ibig sabihin ay alam ni SOJ Boying Remulla ang posibleng gawin ng korte upang ipahinto o ipatingga ang pagdinig ng kaso ni Bantag at Zulueta kung mabigo ang DOJ sa pagdakip at pagpapasuko kina Bantag at Zulueta. Ano nga ba magiging benefit ng kampo ni Gerald Bantag at ano ang mangyayari sa kanilang kaso? Matapos i-archive ito ng korte, pwede na bang lumutang si Bantag at Zulueta or dapat manatili sila sa pagtatago? Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And they posted, ang tanong maraming ginagawang hindi tama ay lumalabas sa sariling muka. Kaya kahit simple ang buhay basta tama ang ginagawa ay fresh ang muka. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta yung tama ang ginagawa ay may solusyon at masusulbar ang problema. Correct, dapat lang na hindi siya babalik. Get well soon na lang. Sorry, we didn't blame the people na nagsasabi na karma sa kaniya kasi sobrang ginagawa niya, ilalo na sa pagdidiin niya sa inosente. Good luck, Teves at Bantag. Dapat din susunod na makarma silang abalos at lalo dyan sa katapang natuta ni Boying kasi nakakaepal. Sa sobrang pagkaganid ng kapangyarihan na karma dahil wala pang kaso, may kasalanan na yung tao. Hinuhusgahan niya agad ang tao ni suspect siya hipalang. Ayan tuloy na atake dahil sa sobrang guilty niya sa mga maling husga at kaganiran niya sa kapangyarihan. Gusto niya siyang parati ang tama. Well, antayin na lang natin ang husga at sa kataas-taasan. Bakit kung may karma yung mga kumakain dyan sa gobyerno na di pinaghirapan, lalo pa yung mayaman at mga totoong kriminal dyan, nakapagyabang pa ng buhay, di pa pinapasok ng puod ng ulo ang karma ata sa mga mahirap lang na tao. Wala na kasi sa katuwiran kaya siguro Diyos na ang humisingal sa kanya. Sana pagsisihan niya ang mga ginagawa niya kahit ilang milyon ng pera mo pa hindi makakabili ng buhay o kaluluwa. Kaya sana yung mga gumagawa ng hindi maganda magbago na.
Ibig sabihin nito ay ititigil muna ang proceeding sa kaso hanggang sa mahuli sina Bantag at Sulbeta dahil hindi uusad ang kaso hanggang hindi naaresto ang mga ito. Ayon sa Department of Justice o DOJ, na bahagi ng proseso ang ginawa ng korte na ilagay sa archive ang naturang kaso. Ang kautusan ng korte ay kasunod na rin ng guilty plea o pag-amin para sa mas mababang paglabag ng 8 iba pang akusado sa krimen na pawang mga inmates sa New Bilibid Prison o NBP. Yan po ay tamang proseso na sinundan ng ating mga korte. Kasi kung ang isang akusado po ay wala sa jurisdiction ng korte, hindi po pwedeng tumakbo ang prosekusyon. Yung archive po, ibig sabihin lang yan ay hindi tumatakbo. Kasi kung hindi mo naman i-archive yan, magkakaroon ng problema sa docket administratively yung korte. Kasi dapat yung mga kasong ganyan ay hindi dapat mabinbin. Ano po ang inyong masasabi sa pagpapa-archive ng kaso ni dating Mayor Shane Gerald Bantag at Officer Ricardo Sulbeta? Ano po ba ibig sabihin kung ito ay i-archive? At ano po ba yung maging epekto nito sa kasong dalawang dating opisyal? Pag sinabing archive, di nakatenga doon. Nakatenga lang. Nandun sa bodega. Hindi sana magkakaganyan niya. Kung nagpakita ang DOJ ng patas na labanan, siyempre, if you are in their place, ganun din ang gagawin mo, hindi ka na mag-surrender. Kasi hinusgahan ka na, wala pang preliminary investigation. Talagang ang feeling nila, walang mapapala sila kung magsusurrender sila. Siguradong dire-diretso yung kulong and conviction. Kasi hinusgahan na nga. Kaya sayang lang ho yung pagod, sayang yung pera ng gobyerno. Hindi na natin malalaman ngayon tuloy, sino na ba talagang pumatay? At Attorney Sal, ibig sabihin, hindi na kailangan silang hulihin at magtago? Ay, hindi. Kasi nga, hanggat walang jurisdiction ng hukuman, hindi matutuloy. Mabuting-mabuti sana kung sumurrender sila o na-aresto, tapos nag-enter sila ng plea of not guilty. May arraignment. Nagkaroon na ng jurisdiction ng court. Pag tumaka sila, pwede silang i-trial in absentia. Ngayon, hindi pwede kasi wala pang jurisdiction ng hukuman. Alright. Ito, update sa kaso ni DG Bantag at Superintendent Sulbeta. Ipinatigil ng judge, Muntinlupa Trial Court. Nagdesisyon ng judge na humawak. Tigil, pagdinig. So, anong ibig sabihin? Na-dismiss na ba ang kaso? Lusot na ba si DG at saka si Superintendent Sulbeta? Hindi po. Klaruhin lang natin ito. Although maganda na rin ito, development, kasi tumigil ang pagdinig. Ang tawag dyan is na-archive. Itinago muna ang kaso. Bakit? Mahina si Boying. Mahina si Secretary Abalos. Naisahan sila ni DG Bantag at Superintendent Sulbeta. Okay, bakit mahina si Boying? Abalos. Ang NBI under ni Boying. Ang PNP under ni Abalos. Mahina sila. Hanggang ngayon, hindi pa nila nahuhuli itong dalawang nagtago-tago. Naisan pa ng korte. Okay? Tapos yung mga kapwa akusado, yung mga preso. So, ito ang mga akusadong mga tinatawag ni Boying na mastermind. Si DJ Bantag at Superintendent Sulbeta. Ang korte hindi niya mausig ang akusasyon kasi yun na nga, mahina si Boying at Abalos. Mahina ang NBI at PNP. Hanggang ngayon hindi pa nila nahuhuli itong dalawa. So, anong gagawin ng huwes? Dapat ang akusado nandun kasi titimbangin pa yan. May cross-examination pa yan. Ganyan po. May nababasa akong comment na ang mga, vlogger ako, sinasabi nga, retired general ka, tapos tinutulungan mo ang isang kriminal. Ganon. Ang tao pong akusado, presumed innocent unless proven guilty by the court. Di ba ganon? Yung iba dyan, napaka-judgmental na tinutulungan ko daw ang isang kriminal.
Well, hindi ko na lang, nag-like na lang ako. Like. Hindi ko na lang sinagot. Kung yun ang isipan ng mga taong iyon, wala akong magawa. But to me, hindi pa kriminal si DJ Bantag at Superintendent Zulueta kasi wala pa namang desisyon ng korte. Pag nag-decide ang korte, may 3 level ang korte, di ba? Trial court, Court of Appeals, and then Supreme Court. Kahit nag-decide ang trial court, regional trial court, na guilty, may pag-asa pang ma-dismiss o ma-proven not guilty depende sa desisyon ng higher court. Kaya masasabi na lang na kriminal ang isang tao once na ang Supreme Court nag-decide with finality na nagkasala na siya. Ang dami ng kaso, hindi lang sa Pilipinas, sa Amerika, sa buong mundo, na kawawa yung mga napreso. Yung contestant nga sa America's Got Talent ba o British Got Talent, I don't know, 37 years if I'm not mistaken, either 27 years or 37 years na napreso sa akusasyon nga sa rape. So nakulong. But after 37 years napatunayan through DNA na yung nakulong ng 37 years wala siyang kinalaman doon. Bakit hindi nila harapin yung kaso nila sa korte? Tingin nila hindi patas si Boying, hindi patas ang DOJ, ang PNP, kaya nagtago-tago. Marami naman ganyan. Si Senator Lacson nagtago-tago naman. Sino pa? Hunasan nagtago-tago. Kaya lang later on naging senador pa sila at naging nakatulong sa karapatan ni DJ Bantag at Zulueta na magtago-tago. And I believe pag mag-resign lang si Boying, kasi kondisyon mag-resign ka Boying, susurrender ako, ganun. So the ball o ang solusyon na kay Boying. Ayaw niyang mag-resign, itong isa si DJ Bantag kasama ang Zulueta, wala pa tago-tago. Ganun po ang pangyayari ngayon. So ulitin ko hindi po na-dismiss ang kaso. Okay? Tinigil pansamantala. Anong dahilan? Dahil sa kahinaan ni Boying at Secretary Abalos sa paghuli itong dalawan. At yun na nga mga kabanat, gusto mo pa ba naman? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.